One Piece Chapter 1144 full spoiler at ang title nga nito ay Warrior Time. Sa cover page, tinalo na nga ni Yamato at Tama si Huso at ang mga tauhan nito at napalaya na nga nila ang mga kinidnap sa Wano. Nasa tabi ng araw ni Tama si Minamoto habang na-recover naman ni Yamato yung espada ni Yasue at nakikipag-usap nga siya sa mga babaeng kinidnap. Nagsimula naman ang chapter kay Franky at Ripley kung saan nagpunta nga sila sa isang kakaibang building. At yun nga dahil sa gawa ito sa remain ng isang ancient robot. At pati ng araw ang taas ng building parang ulo ng isang ancient robot. At ang buong paligid nga raw dyan talagang napapalibutan na ng mga halaman. Dahil dyan napatanong nga si Franky kung ano ba yung building na yan at mukhang talagang sinasabi nga raw nito ang science. Sagot naman ni Ripley isang cyborg nga raw yang si Franky kaya alam niyang may excite nga raw ito sa lugar na yan. At tanong naman ni Franky ano ba raw ang ginagawa ng ganyang klaseng building dito sa Elbap. Mula nga dyan binati ni Lilith at Bonnie si Franky mula dyan sa building at sabi nga ni Bonnie talagang nakakamangha raw ang loob ng building na ito. At in-explain nga dyan ni Ripley na ang ancient robot nga raw na yan nasa 3,000 years old na. So ayun mga tol, hindi na pala buo na gaya kay Emmet ang ancient robot na ito na nasa Elbap dahil sa ginawa na nga itong isang building. Kaya maaring hindi na nga ito magising pagaya kay Emmet. Kat naman mga tol sa forest kung saan makikita natin na nilalabanan nga ng mga giant ang Dragon Monster. At dahil dyan napatanong nga si Brook kung yan ba raw yung giant version niya. Hindi nga raw pinayagan ng mga giant ang mga Straw Hat na makipaglaban dahil sa mga bisita ang mga ito at si Colon nga rin daw hindi rin pinayagan. Tinawag naman ni Nami si Gerald at ipinakita ang dalawang injured na giant guard at sinabi nga ng mga ito yung na-encounter nilang intruder dun sa kastilyo. Sabi naman ni Jinbei sa mundong araw nilang ito pag naka-encounter ng kakaibang phenomenon mas magandang araw na i-assume na itong araw kagagawa ng isang devil fruit. Nag-announce naman si Jarul sa lahat ng mga giant na meron nga raw dalawang intruder ang pinasok sila. Sabi naman ni Brook, base nga raw sa dami ng mga halimaw na yan, maring hindi nga lang daw dalawa yung pumasok dyan sa Elbap. Sabi naman ni Nami, hindi niya raw papatawarin ang sino man na kumikidnap sa mga bata. Nag-offer nga rin daw ng tulong si Usopp sa mga giant para lumaban din siya, pero parang takot nga raw ito habang sinasabi niya. At buti na nga lang, pinagbawalan nga ni Jarul ang mga Straw Hat na lumaban. Pero mula nga dyan, nakita ng mga Straw Hat si Colon, dala nga nito ang mga gamit niya papunta sa maliit niyang bangka. At sabi nga sa kanila ni Colon, pwede nga raw ang mga itong sumama sa kanya, pero siya nga raw ang magiging captain ng bangkang ito. Pumayag nga ang mga Straw Hat at dahil nga dyan, naglayag na nga si Colon kasama si Usopp, Jinbei, Nami at Brook. At sigaw nga dyan ni Colon, set sail Colon Pirates. So ginawa niya na nga mga tol, nakaw niya ang mga Straw Hat. Kat naman mga tol sa forest kung nasa namang God's Night at nakaupo pa nga rin sila sa harap ng napakagandang lamesa. Si Gunko nga raw nakikinig sa kanta habang naka-headphones ito kung saan meron niyang nakasulat na TD letter. Habang yung announcement nga ng giant talagang rinig all throughout sa buong Elbap. Sinasabi nga sa announcement na meron nga raw ibang tao dito sa Elbap bukod sa mga Straw Hat. Nakita nga raw ang mga ito sa Oras Castle at masasabi na talagang kalaban nga raw nila ang mga ito. Habang si Summers naman dyan patuloy ngang tumatawa at sabi niya nga kay Gunko mukhang nagkakaroon na naman daw ng ritual ito matapos kumain. Sagot naman ni Gunko hindi nga raw ito ritual kundi sariling preference niya. Sabi naman ni Summers hindi nga raw masama na merong daladalang ganyan at tinanong niya nga si Gunko kung ano bang favorite song nito. At sagot nga ni Gunko New World mga tol. Napatawa na nga lang dyan si Summers at tinanong si Gunko kung hindi ba raw ito masaya sa current state ng mundo. Pero sabi nga dyan ni Killingham kay Summers hindi nga raw maganda na i-judge niya yung preference ng ibang tao. Humingi naman ng matawad si Summers at sinabi niya nga na yung matatandang giant daw talagang gumagawa ng effort doon. So bali yung New World kasi mga tol kanta nga ni Brook at nakakabigla nga na pati si Gunko talagang gusto nga yung kanta niya. So hindi nga natin sigurado pero may chance nga na maaaring magbago ang pananaw ni Gunko at maaaring kalabanin niya nga later on ang world government base sa mga pinapakita niya. Kahit naman mga tol sa baba sa Walrus Academy, naglagay nga raw si Sol ng dalawang shield sa magkabilang kamay at hinarangan niya nga yung dadaanan ng mga bata. At sa ganyang paraan nga raw hindi siya matutusok ng mga tinik habang pinipigilan ng mga bata. At sabi nga dyan ni Sol hindi niya nga raw papayagan na magpatuloy pang maglakad ang mga bata habang chinichir nga siya dyan ni Robin at Chopper. Napansin nga ni Sol na may sinusundang direksyon ng mga bata pero papunta na nga raw sa apoy ito kaya siguradong kamatayan nga pag nagpatuloy ang mga bata. Kaya talagang pipigilan niya raw ang mga ito kahit na ano pang mangyari. Dahil nga sa pagharang ni Sol ng shield
tumigil nga ang unang bata sa harapan. Yun nga lang, yung pangalawang bata bumunggo nga sa naunang batang babae at dahil dyan pareho nga silang natusok ng tinik at talagang napasigaw nga raw sa sakit ang dalawang bata. Habang si Sol, Robin at Chopper naman daw talagang biglang-bigla. Nagdesisyon naman si Sol na gumamit nga ng lubid para hilahin pabalik ang mga bata. Pero suddenly bigla na nga lang silang inatake ng Fenrir monster. Mukhang binabantayan nga raw ng halimo ang mga bata at hindi nga raw ito papayag na may pipigil sa paglalakad ng mga bata. So mukhang mahihirapan nga talaga sila na pigilan sa paglalakad ng mga bata. Mukhang kailangan nga nilang gisingin sa pagkakatulog ang mga ito at ang problema nga paano nila magagawa yon. Tingin ko para magawa yun kailangan ng matalo si Killingham. Kat naman muli sa forest kung saan finally tinalo na nga ng mga giant ang Dragor. Pero talagang nahirapan nga raw ang mga giant at hindi pa nga tapos dahil suddenly may bigla kang dumating na marami pang monster at inatake nga muli ang mga giant. Pero sa napakatinding epic double page bigla kang dumating ang Giant Warrior Pirates. Lulan nga sila ng Great Eric ship at sa napakatinding atake ni Brogy at Dory na Hakuku Sovereignty wasak nga sa kanila ang tatlong monster. Ang dragon, ang bearded na giant at pati na nga rin yung monster na may sombrero. At sigaw nga dyan ng mga Giant Warrior Pirates maghintay nga lang daw ang mga monster na yan sa isla nila dahil darating nga raw sila. At mula nga dyan mga tol nandyan na nga rin pala sa barko nila si Scupper Gaban. Hawak nga raw nito ang isang palakol sa isang kamay niya habang sa isa namang kamay sake nga ang hawak niya at talagang handa na nga raw itong lumaban. At sabi niya nga dyan sa mga giant hindi niya nga raw alam kung bakit kailangan pang mag-inom ng mga ito habang yung mga giant naman sa baba talagang tuwang-tuwa. Sabi naman ni Brogy sorry raw dahil na late sila at sabi naman ni Dory sila na nga raw ang haharap sa mga monster at atupagin na nga lang daw ng ibang mga giant ang mga bata. At yung mga giant nga sa forest talagang hindi makapaniwala. Sakay nga raw ng Great Eric ship si Yasa ng Mountain Eater kaya talagang wala raw makakapagpataob ng barkong yan. Tumawa nga lang dyan si Gaban mga tol habang comment nga ng editor sa time of desperation ang left hand man ng Pirate King nagpakita. So yun mga tol, bakbakan na nga ito at siguradong hindi magiging madali ang ginagawang pagkidnap ng mga holinid sa mga bata dyan sa Elbap. Makakaharap nga nila ang mga New Giant Warrior Pirates kasama si Brogy at Dory. Nandyan nga rin ang left hand man ng dating Pirate King na si Scupper Gaban at nandyan nga rin ang Colon Pirates kasama ang mga Straw Hat. So yun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano bang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!